Hindi ko maiwasan na maluha habang nakatitig sa natutulog naming anak. Sa paglipas ng mga araw na nakauwi kami dito sa mansion pagkatapos kong manganak, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Para akong nakakaramdam ng takot at agam-agam sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit nahahati ang nararamdaman ko sa tuwing tinititigan ko si Baby Francine. Masaya ako na malungkot na ewan. Iniisip ko na lang na siguro nasa proseso pa ako ng pagtanggap. Na baka ito ang nararamdaman ng isang taong may postpartum. Actually, nakakaramdam din ako ng postpartum noong time na ipinanganak ko si Charles. Dahil sa sitwasyon namin noon ni Luther. Pero mas kakaiba ito. Pinagdududahan ko si Francine kung anak ko ba talaga siya. Alam kong unfair ito para sa isang sanggol na walang kamalay-malay. Pero iyon ang nararamdaman ko. Ibang bata ang sinisigaw ng puso ko. Parang hindi ako masaya. Parang may kulang sa pagkatao ko. May masakit ba sa iyo, mahal? Narinig kong tanong sa akin ni Ryder pagkapasok nito sa loob ng kwarto. Kaagad kasi nitong napansin ang pagpupunas ko ng luha sa aking mga mata. Nagiging iyakin na yata ako pagkatapos kong manganak. Hindi ko alam. Pakiramdam ko nalulungkot ako at may hinahanap ang puso ko, sagot ko. Saglit na natigilan si Ryder. Matiim akong tinitigan. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mo bang magpatingin tayo sa doktor? Tanong nito. Kaagad akong umiling. Hindi ko alam, Ryder. Pakiramdam ko may kulang dito sa bahay. Ibang-iba ang nararamdaman ko simula noong umuwi tayo dito sa mansion. Simula noong nakapanganak ako parang may biglang nawala sa atin. Parang may kulang, sagot ko. Hindi kita maintindihan, Ash. I think kailangan na natin ng professional help para ma-address kaagad ang nararamdaman mo. Akala mo ba hindi ko nararamdaman ang pagiging balisa mo nitong mga nakaraang araw? Tell me, may dinaramdam ka ba? Nag-aalala nitong tanong. Hindi ko mapigilan ang lalong pagdaloy ng luha sa aking mga mata. Sumulyap ako sa natutulog na si Francine. Aaminin ko hindi ako masaya. Hindi katulad ng saya ang nararamdaman ng puso ko noong ipinanganak ko si Charles. Iba ang nararamdaman ko kay Francine. Wala akong nararamdaman na lukso ng dugo sa batang ito. Ryder, pwede bang magpasili kami ni Francine? Mahina kong tanong. Kaagad na lumarawan ang pagkagulat sa mukha ni Ryder nang marinig niya ang katagang iyon. Sandali itong tumitig sa akin at kay Baby. Anong ibig mong sabihin? Nag-aalangan ka ba na hindi natin anak ang sanggol na iyan? Tanong nito. Kaagad akong umiling. Hindi ko din alam. Isa lang ang nasisiguro ko, gusto kong magkaroon ng peace of mind kaya ko gagawin ang ihi. Hindi lingid sa kaalaman ko na marami akong kasabay na nanganak sa hospital na iyon. Although sa kotse pa lang napansin ko na ang paglabas ni Baby. Pero hindi ko alam kung nagdidileryo lang ako noon. Iba ang hitsura ng anak ko kumpara sa bata na naiuwi namin ni Ryder. Noong nasa hospital pa ako, hindi ko pa iyon napapansin. Masaya ako noong inilapag ng nurse sa dibdib ko ang sanggol na ito. Pakiramdam ko sulit lahat ng paghihirap ko sa pagbubuntis dahil sa wakas lumabas din siya ng malusog. Pero simula nang nakauwi kami, hindi mawala sa isip ko ang hitsura ng Baby. Ang iyak ng Baby pagkalabas nito noong nasa sasakyan pa kami. Ibang-iba sa iyak ng bata na nandito sa amin. Nababaliw lang siguro ako. Maaring dala lang ng hirap ng paglilabar kaya ako nagkaganito. Pero gusto kong makasigurado. Baka mabaliw ako sa kakaisip kaya gusto ko ng patunay mula sa siyensya. Gusto ko ng file test. Alam kong unfair ito kay Baby Francine. Pero kung ito naman ang paraan para magkaroon ako ng peace of mind, kaya not, diba? Fine, ko kontakin ko si Ate Kivas tungkol dito. Marami siyang kakilala na gumagawa ng FIV test, sagot ni Ryder. Pilit naman akong napangiti. Sa hindi malaman na dahilan may nararamdaman akong takot. Pero kailangan kong tatagan ang sarili ko. Kailangan kong malaman kung bakit nagkakaganito ako. Salamat, Ryder. Pasensya ka na kung ginagawa kong issue ang tungkol dito. Marami kasing what if na pumapasok sa isip ko. Mga katanungan na tumatakbo sa isip ko at tanging FIV test lang ang solusyon, sagot ko. Nakangiti naman na hinaplos ni Ryder ang pisngi ko. Basta para sa inyong dalawa ni Baby Francine walang problema, Ash. Kung saan ka masaya, doon tayo, sagot nito. Kaagad akong napayakap dito.
Mabilis na lumipas ang mga araw. Mabilis kaming nakahanap ng klinik na gumagawa ng test. Kahit si Charles nagtaka kung bakit humantong sa pagpapasiti ang lahat. Hindi daw ba kami sigurado na totoong kapatid niya ang naiuwi namin? Siyempre, sinabi na lang namin na para sa katahimikan ng isip ko. Baka ito ang tanging sagot para mawala na ang depression na nararamdaman ko. Hey Francine, I'm your Kuya Charles, I love you. Hindi ko maiwasan na mapangiti nang marinig ko ang katagang iyon sa mismong bibig ni Charles. Kitang-kita ko kung paano nito titigan si Francine habang nakahiga sa kama. Humahagikik ito tuwing hinaharot ni Charles. Look at her, ma. I think she likes me very much, nakangiting wika ni Charles, habang kinikiliti nito ang kapatid na wala namang tigil sa kakatawa. Pansin ko nga din parang love na love ka din ng kapatid mo anak, sagot ko. But she's very beautiful, masiguro marami itong maging admirer kapag lumaki na. Look at her eyes, napapansin niyo po ba ma? Parang blue eyes siya, sagot ni Charles. Hindi ko naman maiwasan na mapakunot ang aking noo. Kaagad akong lumapit sa kanila at tinitigan ang mga mata ni Francine. Biglang binundol ng kaba ang puso ko nang matitigan ko ang mata ni Francine. Yes, tama si Charles, blue eyes siya. Ibang-iba sa mga mata naming tatlo. Kakaiba siya sa lahat. Maputing bata si Francine pero may singkit ang mga mata nito. Siguro dahil baby pa siya. Matangos ang kanyang ilong katulad namin ni Ryder pero blue eyes. I don't think so. Sa isiping iyon parang lalo akong napraning. Lalong nadagdagan ang takot na nararamdaman ng puso ko. Are you okay ma? Tanong ni Charles. Alangan akong tumango. Biglang may naalala lang ako. Pilit ang ngiti na sagot ko. Napatango naman ito at muling ibinalik ang atensyon sa kapatid. Bantayan mo muna si baby ha? May kukunin lang ako sandali sa kusina. Wika ko kay Charles at nagmamadali ng lumabas ng kwarto. Nagtataka naman na napasunod na lang ang tingin ito sa akin. Diretso akong naglakad patungong garden. Sobrang lakas ng kabog ng puso ko. Mariin akong napapikit at muli kong narinig sa aking balintataw ang iyak ng sanggol na iyon. Ang unang iyak ng baby namin pagkalabas pa lang nito mula sa sinapupunan ko. Wala sa sariling napasabunot ako sa aking buhok dahil sa matinding frustrations. Bakit ang iyak na iyon ang hinahanap ng puso ko? Napaka-unfair kay Francine para pag-isipan ko na hindi ko siya anak. Yes, pakiramdam ko hindi ko anak si Francine. Hindi siya galing sa akin. Nababaliw na nga siguro ako dahil ibang bata ang hinahanap ko. Ibang iyak ang hinahanap ng puso ko. Ang hirap ng ganitong pakiramdam. Nasa piling ko si baby Francine pero parang may iba akong hinanap. May ibang kinasasabikan na makita ang puso ko. Ashley, natigil ako sa pagmumuni-muni nang mapansin ko ang pagdating ni Ryder. Supposed to be nasa office ito pero hindi ko alam kung bakit bigla itong umuwi. Nagtataka akong tumitig dito. Ryder, na paaga yata ang uwi mo, tanong ko dito. Seryoso akong tinitigan sa mga mata at hinila ako papuntang gazebo. Kaagad akong napasunod. Lumabas na ang ICT result, sagot nito sabay pakita sa dalawang hawak nitong sobre. Kaagad na nanlaki ang aking mga mata. Tatalaga, excited kong sagot. Kaagad niyang inaabot sa akin ito. Tinitigan ko ang dalawang sobre at kaagad kong napansin na bukas na ito. Siguro alam na ni Ryder ang result at base sa hitsura nito ngayon bigla akong kinabahan. Kita ko ang pagiging seryoso nito. Ano ang result? Pwede bang sabihin mo na lang sa akin? Na-check mo na ito, di ba? Tanong ko. Parang nanghihina na napaupo sa may upuan si Ryder. Lalo akong nakaramdam ng kaba. Basahin mo lang, Ash. Baka nagkamali lang ako, sagot nito. Napakunot ang noo ko sa dahan na binuksan ang sobre. Binuklat ko ang nakatuping papel at kaagad na binasa ang resulta. Kaagad na nanginig ang aking kamay dahil sa isang papel pa lang hindi match ang EV. 0% probability of paternity. Ito iyong result between Ryder at Francine. Kaagad na tumulo ang luha sa aking mga mata para lang madismaya sa pangalawang papel. Isa dahil sa pagitang naming dalawa ni Francine at ganoon din ang resulta. Hindi siya nanggaling sa akin. Hindi namin siya anak. Papaanong nangyari ito? Nasaan ang tunay nating anak? Tanong ko kasabay ng sunod-sunod.
Napagtulo ng luha sa aking mga mata. Kaagad. Naman akong dinaluhan ni Ryder at niyakap. Sorry, hindi ko akalain na mangyayari ito. Nagkamali ang hospital. Naibigay nila sa iba ang anak natin, sagot ni Ryder. Kaagad akong umatungal ng iyak. Kung ganoon, totoo ang nararamdaman ko. Totoo ang nararamdaman ng isang ina. Kaya pala wala akong nararamdaman na lukso ng dugo sa sanggol na naiuwi na main. Kaninong anak si Francine? Nasaan ang tunay naming anak ni Ryder? Nasaan ang baby ko na 9 na buwan kong iningatan sa aking sinapupunan na basta na lang mawala sa aming piling dahil sa mga pabayang tao? Ang hirap tanggapin. Pakiramdam ko biglang nadurog ang buo kong pagkatao dahil sa katotohanan na ibinigay sa amin ng 2 pirasong papel na ito. Paano kami mag-umpisa? Paano namin hahanapin ang tunay naming anak? Nasaan ang totoong Francine Sebastian? No. Hindi totoo ito. Nasaan ang anak natin? Nasaan siya? Halos mag-hysterikal ako dito sa gazebo habang yakap-yakap ako ni Ryder. Ngayon lang lumabas ang tunay na nararamdaman ng puso ko. Lalong sumidhi ang pagkaasam ko na mahawakan ko ang tunay kong anak. Ang batang iningatan ko sa loob ng 9 na buwan sa aking sinapupunan. Ash, please huminahon ka. Hahanapin natin siya. Ipinapangako ko, hahanapin ko ang anak natin at mananagot ang mga may kasalanan, sagot ni Ryder na hindi nakaligtas sa pandinig ko ang galit sa boses nito. Kaya pala hindi ako masaya. Kaya pala pakiramdam ko may kulang. Ryder, please gawin mo ang lahat, hanapin mo si baby. Hanapin mo siya, sagot ko. Kaagad itong tumango. Promise hindi ako titigil hanggat hindi natin siya mahanap. Gagalugarin ko kahit ang kasulok, sulukan ng mundo mahanap lang siya. Promise iyan, Ash, sagot nito. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak. Hindi ko alam kung paano mailabas ang pighati na nararamdaman ng puso ko. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung paano matatanggap ito, Ryder. Kaya pala palagi ko siyang napapanaginipan. Kaya pala kakaiba ang nararamdaman ko tuwing tinititigan ko ang sanggol na nasa atin. Hindi pala siya si Francine. Hindi natin siya anak, umiiyak kong sagot. Hindi ko alam kung anong klaseng parusa ng langit ang ginawa sa pamilya namin. 9 na buwan kaming naghintay para masilayan ang anak namin. Pero sa isang iglap bigla na lang siyang nawala at hindi namin alam kung paano hahanapin. Wala man lang kaming kamalay-malay na hindi na pala namin siya kasama. Ma, pa, may problema po ba? Bakit po umiiyak si Mama? Narinig kong tanong ni Charles. Hindi na ako nag-abala pa na mag-angat ng tingin para tingnan ito. Sobrang sakit ng nararamdaman ng kalooban ko at hangat maaari ayaw ko munang makipag-usap kahit kanino. Kanina pa po umiiyak si Francine. Hinahanap niya siguro si Mama. Baka nagugutom na po, narinig ko pang wika ni Charles. Lalo akong napaghagulhol ng iyak, lalo na nang maisip ko kung kumusta ang kalagayan ng baby ko. Kung inaalagaan ba ito ng nakakuha sa kanya? Kung pinapadede ba ito ng maayos? Kung naibibigay ba lahat ng pangangailangan niya? Naramdaman ko na lang ang paghagod ni Ryder sa likod ko. Inaangat nito ang mukha ko at masuyo akong tinitigan. Patawad, Ash. Katulad ng nasabi ko na hahanapin ko ang anak natin. Sa ngayon kailangan mo munang huminahon at asikasuhin ang sanggol na kasama natin dito sa mansion. Kailangan niya ang iyong kalinga, masuyo nitong wika. Mabilis akong umiling. Ngayong alam ko na ang totoo, sa palagay mo ba kaya ko pang kargahin ang batang iyan? Hindi siya ang anak natin, Ryder. Hindi siya si Francine. Hindi ko kayang mag-alaga ng ibang bata kung ang palaging tumatakbo sa isip ko kung naalagaan ba ang anak natin ng pamilyang nakakuha sa kanya. Naibibigay ba lahat ng pangangailangan niya? Umiiyak kong sagot. Pero Ash, kailangan ka din ng baby na iyon. Responsibilidad na natin siya ngayon dahil nasa pangangalaga natin siya. Hindi pwedeng hindi natin siya alagaan. Hindi natin siya pwedeng pabayaan porket hindi natin siya anak, sagot ni Ryder. Umiling ako. Mabubuhay siya dito sa mansion kahit hindi siya makakatikim ng gatas ko. Maraming powder milk ang pwedeng mabili sa labas. Ngayong alam ko na sa sarili ko na hindi ko siya anak, ayaw ko muna siyang makita. Hindi ko kayang mag-alaga ng anak ng iba, seryoso kong sagot. Ibig niyo po bang sabihin, Ma, nawawala ang tunay na Francine?
Nawawala ang tunay kong kapatid, narinig ko pang tanong ni Charles. Dinig na dinig pala nito ang pag-uusap naming dalawa ni Ryder. Hindi mo kapatid ang batang iyon, Charles. Hindi ka dapat matuwa sa kanya, sagot ko. Alam kong sa pagkakataon na ito nagiging makasarili na ako. Pati batang walang muwang dinadamay ko sa frustrations na nararamdaman ng puso ko. Pero ano ang magagawa ko, masyado akong nasasaktan ngayon. Masyado akong nangulila sa nawawala kong anak. Kung iyan ang gusto mo, wala akong magagawa. Tatawag ako sa pedya ni Francine, magtatanong tayo ng gatas na pwede niyang inumin, sagot ni Ryder. Baka sa boses nito ang lungkot. Hindi ko na pinansin pa iyon at patuloy lang ako sa pagluha. Simula nang nalaman ko na hindi ko anak ang sanggol na kasakasama namin dito sa mansion, tuluyan na din akong nawala ng amor sa kanya. Tuluyan nang kumuha si Ryder ng tagapag-alaga nito. Hindi ko na din ito sinisilip sa nursery room. Pakiramdam ko bigla akong nawala ng pag-asa sa buhay. Pakiramdam ko wala akong kwentang ina. Hindi ko man lang namalayan na nailayo na pala siya ng ibang tao sa piling ko. Umpisa pa lang hindi ko man lang napansin na hindi pala siya ang kasama namin sa pag-uwi dito sa mansion. Aaminin ko, sinisisi ko ang walang muwang na sanggol sa pagkawala ng baby ko. Kung hindi sana siya dumating sa buhay namin, hindi sana nawala ang tunay na anak namin ni Ryder. Pero nangyari na ang lahat. Alam kong puspusan ang paghahanap ni Ryder sa nawawala naming anak. Ginagamit na nito lahat ng koneksyon niya para mapaimbestigahan ang hospital. Lahat ng health workers na sangkot sa insidente sinampahan na ng kaso. Ang nakakalungkot lang, walang malinaw na impormasyon sa kinaroroonan ng anak namin. Nakuha din namin lahat ng records ng kasabayan ko na nanganak ng araw na iyon at pinaimbestigahan na silang lahat. Ang iba natuntun pa namin pero ang iba ay naglaho na din, may mga records din na mga namatay na sanggol ng araw na iyon na siyang nagpadagdag ng lungkot na nararamdaman ng puso ko. Takot at pangamba ang nararamdaman ko sa paglipas ng araw. Pakiramdam ko mawawala ako sa katinuan. Ang hirap tanggapin na sa paglipas ng mga araw, walang malinaw na impormasyon kung mahahanap pa ba namin si baby. Anak, hindi porket dumaan ka sa ganitong pagsubok, pababayaan mo na ang sarili mo. Hindi ka pwedeng magpadala sa lungkot. Isipin mo din sana si Charles at ang asawa mo. Nakatulala akong nakatitig sa kawalan nang marinig ko ang sinabing iyon ni nanay. Naupo ito sa harap ko at seryoso akong tinitigan. Kaagad silang lumuwas dito sa Manila noong nalaman nila ang tungkol sa nangyari para damayan ako. Nalaman din kasi nila na halos hindi na ako kumakain simula nang nangyari ang insidenteng iyon. Nay, ganoon na po ba ako kamakasalanan para parusahan ng ganito? Umiiyak kong sagot. Kaagad na umiling si nanay. Tandaan mo Ash, sa buhay natin hindi natin maiiwasan na dumaan sa matinding pagsubok. Alam kong sobrang sakit ng mga nangyari pero wala na tayong magagawa pa kundi tanggapin ang lahat. Huwag naman sana na ito ang dahilan para tuluyang masira ang pamilyang pilit mong ipinaglaban, Ashley. Wika ni nanay. Kaagad naman akong natigilan dahil sa sinabi nito. Ina din ako Ash at sasabihin ko sa iyo ang mga gusto kong sabihin. Alam kong masakit ang mga nangyari pero huwag mo din kalimutan na may asawa at anak ka na nangangailangan ng kalinga at atensyon mo, hindi lang ikaw ang nasasaktan sa mga nangyari. Masakit din sa kanila lahat ng ito. Pero hindi pa katapusan ng mundo, darating at darating din ang araw na matatapos din ang problemang ito. Sa ngayon, kailangan mo munang i-focus ang atensyon mo sa kung anong meron ka sila Charles at ang asawa mo, mahabang wika ni nanay. Kung hindi mo kayang alagaan ang batang napunta sa inyo, hayaan mong kami ni tatay mo ang mag-alaga sa kanya. Nakakaawa ang batang iyon Ash, kakalabas pa lang niya dito sa mundo, pero problema na kaagad ang sumalubong sa kanya, kung tutuusin, biktima din ang sanggol na iyon sa mga pangyayari, at sa anak niyong dalawa ni Ryder. Ipagdasal natin na nasa mabuti siyang kalagayan. Naniniwala pa rin ako na walang isang ina na kayang tiisin ang anak. Nararamdaman ko na nasa mabuti siyang kalagayan ngayon. Kaya sana, huwag kang maging unfair kay Baby Francine, sana bigyan mo naman siya ng kahit kaunting pagmamahal Ashley. Muling pagpapatuloy na wika ni nanay. Parang bigla naman akong nahimasmasan dahil sa mga sinabi nito. Siguro nga nagiging unfair na ako sa lahat. Siguro nga nagiging makasarili ako. Hindi ko iniisip ang mga nararamdaman ng taong nakaapligid sa akin. Bigla kong itinigil ang mundo ko dahil sa pagkawala ng baby ko, at lumalabas na gusto kong idamay buo kong pamilya. Tama si nanay, paano si Charles, paano si Ryder?
Kailangan din nila ako. Ilang buwan na ba akong ganito? Ayaw ko nang bilangin. Alam kong ginagawa ni Ryder lahat ng paraan para mahanap ang anak namin pero wala talaga sensyales na ba ito para mag-move on ako at ipagpatuloy ang buhay. Pwede pa din naman siguro kaming maging masaya kahit na hindi namin kapiling ang bunso naming anak. Nasaan si Francine? Tanong ko kay Nana isabay punas ng luha sa aking mga mata. Nasa garden sila ng tatay mo. Pinagpahinga muna namin ang yaya niya, kaya naman kami na muna ni tatay mo ang bahalang mag-alaga sa kanya. Si Lola Agatha mo naman nasa kwarto, sumasakit na naman daw ang rayuma, sagot ni nanay. Napatango ako sabay tayo. Naglakad palabas ng mansion upang hanapin si tatay. Kaagad ko naman naramdaman ang pagsunod ni nanay. Akala ko hindi na ako makakabangon pa sa sakit ng damdamin na aking naranasan sa pagkawala ng aking anak. Nagkakamali ako. Kailangan lang pala harapin ang lahat at huwag mawala ng tiwala sa may kapal. Kahit gaano pa kasakit ang mga nangyari malalagpasan at malalagpasan din sa tulong ng mga mahal sa buhay. Mahirap mawalan ng anak. Mahirap tanggapin. Pero hindi pa katapusan ng mundo. Hindi dapat magmukmok at pabayaan ang mga mahal sa buhay na nakapaligid sa iyo. Maraming dapat ipagsalamat dahil hindi naman sumusuko si Ryder na mahanap ang anak namin. Kailangan ko lang maghintay. Umaasa ako na darating at darating din ang araw na makakasama ko ulit ang nawawala naming anak. Alam kong may dahilan ang lahat. Kung bakit nangyari ito. Siguro, hindi naman siya pinapabayaan ng kinikilala niyang mga magulang ngayon. At kung sakaling dumating man ang araw na mag-cruise ang landas namin, hindi ko nahahayaan pang mawalay siya sa amin ulit. Mabilis na lumipas ang maraming taon. May mga sugat na kahit papaano hindi man tuluyan naghilom pero natatanggap na din ang sakit ng nakalipas. Katulad ng payo ng lahat sa akin itinoon ko ang atensyon ko kay Francine. Masakit man tanggapin ang mga nangyari pero wala na akong magagawa pa. Kailangan magpatuloy sa buhay at huwag magpalugmok sa matinding kalungkutan. Katulad ng inaasahan, lumaking maganda at malambing na bata si Francine. Hindi man namin ito kadugo, hindi na din namin sinabi sa kanya ang sekreto ng kanyang pagkatao. Tuluyan na namin siyang itinuring na parang isang tunay na anak. Na kapatid ni Charles. Hanggang ngayon, patuloy pa rin akong umaasa na sana mag-cruise ang landas namin ang tunay kong anak. Alam kong kahit gaano pa katagal ang panahon ang lumipas, makikilala at makikilala siya ng puso ko. Are you sure na ayaw mong magpa-party para sa 16th birthday mo anak? Tanong ko kay Francine habang inaayos ko ang mahaba nitong buhok. Naglalambing ito sa akin na itirintas ko daw muna bago kami aalis. Yes, sa paglipas ng maraming taon sa kanya ko itinoon ang atensyon ko. Itinuring namin siya ni Ryder na kadugo namin siya. Siya ang napunta sa amin at wala siyang kasalanan. Napakabait din nitong bata kaya dapat lang na mahalin namin siya na parang isang tunay na anak. Dahil umaasa din kami na kung nasaan man ngayon ang batang nawalay sa aming pamilya, sana minahal din siya ng tunay. Yes, Mama. Ayaw ko po talaga ng party. Gusto ko po kumain ng lang tayo sa favorite kong restaurant kasama si Kuya, nakangiti nitong sagot. Saglit naman akong napatulala habang nakatitig kay Francine ang ganda nito. Kulay mais ang kanyang mahabang buhok, matangos ang ilong at blue eyes. Napakaganda din ng hugis puso nitong mukha. Siguro, kung nabubuhay lang si Lola Agatha, matutuwa din ito kay Francine. Kaya lang halos 10 taon na itong patay dahil sa kanyang katandaan. Masakit, pero kailangan din namin tanggapin na hanggang doon na lang din ang kanyang buhay. Alam kong naging masaya naman ito sa mga taon na kasama namin siya. Inalagaan at minahal namin ito ni Ryder. Nakakalungkot nga lang dahil namatay ito na hindi man lang nakikita ang bunso nitong apo. Siguro nga foreigner ang mga magulang ni Francine. Of course wala itong kamalay-malay sa mga nangyari noon. Hindi din ito aware na hindi namin siya tunay na anak ni Ryder. Ang alam niya siya ang bunso namin at wala kaming balak na ipaalam sa kanya iyon dahil tuluyan na din siyang napamahal sa aming pamilya. As you wish, Francine. Pero teka, may iba ka bang gusto? Gift or gusto mo bang magbakasyon tayo sa ibang lugar para naman ma-enjoy mo ang 16th birthday mo, sagot ko. Kaagad itong humiti na siyang nagpalabas ng biloy sa magkabilaan nitong mukha. Nangingislap din ang mga mata nito. Nope, mas gusto ko dito sa mansion, Mama.
Kasama kayong dalawa ni Papa at ng masungit na si Kuya Charles, sagot nito. Natigilan ako. Nga pala, noon pa man palagi na itong sinusungitan ni Charles. Nang malaman ni Charles noon na hindi niya naman pala talaga kapatid si Francine, lumayo na ang loob nito kay Francine. Parang biglang nagkaroon ng malaking pader sa pagitan nilang dalawa. Siguro dahil nasasaktan din si Charles sa pagkawala ng kanyang kapatid. Pero ano pa nga ba ang magagawa namin? Nangyari na ang mga hindi dapat mangyari. Pagpasensyahan mo na ang kapatid mo, anak, ha? Ganoon lang talaga iyon, pero mabait naman siya, 'di ba? Wika ko. Kaagad kong napansin ang pagbalatay ng lungkot sa maganda nitong mukha. Bakit parang galit sa akin si Kuya Charles, ma? Ayaw niya po ba sa akin? Ilang birthday ko na din ang hindi siya nagreregalo. Buti pa si Yaya at ang mga kasambahay natin dito nireregaluhan nila ako tuwing birthday ko. Samantalang si Kuya Charles ni hindi man lang ako binabati, bakas ang himutok sa boses na wika nito. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng awa kay Francine. Mataman ko itong tinitigan at hinaplos ang maganda nitong mukha. Siguro dahil malayo ang agwat ng edad niyo, anak. Hayaan mo na si Kuya Charles. May masungit talaga iyon, nakangiti kong sagot. Kaagad naman itong napatango. Siguro tama ang sinasabi ng mga friend ko na nagsiselo si Kuya Charles. Kasi ako ang bunso at nasa akin ang buong atensyon yung dalawa ni Papa, sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Ito ang pinakanagustuhan ko kay Francine. Napaka-positibo nito mag-isip. Parang ganoon na nga. Hayaan mo na, dahil 16th birthday mo ibibigay namin lahat ng gusto mo, nakangiti kong sagot. Kaagad naman lumawak ang ngiti sa labi nito. Pagkatapos kaagad kong naramdaman ang pagyakap nito sa akin at paghalik sa pisngi ko. Wow! Thank you, Mama. You're the best po talaga. Sagot nito. So let's go na. Hinihintay na tayo ni Papa sa ibaba, pagyayaya ko dito. Kaagad itong tumango at kaagad na itong humawak sa braso ko habang palabas kami ng kwarto nito. Dadating po ba si Kuya Charles, ma? Tanong nito habang pababa kami ng hagdan. Kaagad akong tumango. Of course. Nagpromise siya na dadating siya, sagot ko. Hindi na ito sumagot pa kaya nagmamadali na kaming naglakad palabas ng mansion. Paminsan-minsan na lang kung umuwi ng mansion si Charles. Kadalasan nasa sariling penthouse ito tumutuloy. May mga sariling negosyo na din kasi itong inaayos. Sa edad ng 32 years old masasabi kong masyado ng successful si Charles sa pinili nitong karera sa buhay. Ang bilis talaga lumipas ng panahon. Sa ngayon umaasa kami na sana mabigyan na kami ng apo ni Charles. Nasa edad na sana ito para mag-asawa, kaya lang wala pa kaming nakikitang sensyales kung maisiniseryoso na ba itong babae. Pagdating ng restaurant ay kaagad na din kaming umorder ng pagkain. Si Francine naman saglit lang na nagpaalam para pumunta sa katapat na botike. May bibilhin daw ito. Hinayaan na namin ni Ryder, total naman, wala pa ang aming order ng mga pagkain at wala pa din si Charles. Si Zenny nga pala, girlfriend ko, kaagad na wika ni Charles. Kakarating lang nito at may kasama itong babae. Kung hindi ako nagkakamali ay matanda lang ng halos ilang taon si Charles sa babaeng ito. Ewan, hindi din ako sure dahil hindi ko alam kung pang ilang babae na ba itong ipinakilala ni Charles sa amin. Mukhang wala pa talaga itong balak na magseryoso sa isang relasyon. Nice to meet you po, tita. Tito, nakangiting bati ni Zenny sa amin at nakipagbeso-beso pa. Kaagad naman namin itong pinaunlakan. Pagkatapos ng mabilisang batsian, sabay na silang umupo sa tapat namin ni Ryder. Si Francine nga pala, ma, kaagad na tanong ni Charles nang mapansin ito na hindi namin kasama si Francine. Himala na gawa nitong itanong kung nasaan si Francine. Ang pagkakaalam ko, wala itong pakialam kay Francine dahil palagi nitong binabanggit na hindi naman daw niya kapatid. Lumabas lang saglit. May bibilhin daw, sagot ko sabay sulyap sa kasama nitong babae. Napansin kong mahilig si Charles sa mga babaeng mistisa. Sabagay, iyan ang ngayon. Sana nga lang dumating na ang time na magseryoso na itong si Charles at magpakasal na. Gusto na din namin magkaapo kahit papaano. Wala namang problema sa amin ni Ryder kung sino ang babaeng gusto nitong iharap sa dambana. As long as nagmamahalan sila, sige lang. Susuporta kami bilang kanyang mga magulang.
Mama, Papa, naputol ang pagmamasid ko sa babaeng kasama ni Charles nang marinig ko ang boses na iyon. Palapit sa amin si Francine habang hila nito ang isang babaeng kasing tangkad lang nito. Sa hitsura nito mukhang napilit lang ni Francine ito para sumama sa kanya. Francine. Micaela Ali. Nakangiti kong wika sabay tayo. Agad naman nakalapit ang dalawa sa amin. Nakipagbeso pa si Micaela sa akin at nagmano kay Ryder. Ito ang isa sa pinakanagustuhan ko kay Micaela. Sa kabila ng mga taon na nagdaan hindi nagbago ang pakikitungo nito sa amin. Parang anak ko na din ito kung ituring. Kumusta ka na? Kumusta sila mommy at daddy mo? Tanong ko kay Mika. Mukhang nagkita lang ang dalawang ito sa labas at napilit ni Francine na pumasok dito sa restaurant. Ayos lang naman po Mama Ashley. Ayon nasa Hong Kong sila ngayon para magbakasyon, nakangiti nitong sagot sabay sulyap kina Charles at Zenny. Wow, wala man lang nabanggit si Enzo na pupunta pala sila ng Hong Kong. Hindi man lang kami nyaya, pabirong sagot naman ni Ryder. Kaagad na napangiti si Mika. Biglaan po kasi tito. Alam niyo naman po si Daddy, ura-urada kong mag-isip. Nag-aalburuto nga ang iba kong mga kapatid dahil gusto nilang sumama. Kaya lang katwiran ni Daddy, gusto daw niyang masulo si Mommy. O diba, parang bata kong mag-isip, sagot ni Mika. Natatawa na napapailing na lang si Ryder. Mabuti na lang po nakasalubong ko siya sa labas Mama, Papa. Ayaw pa nga sanang sumama pero napilit ko. Sinabi ko na 16th birthday ko ngayon, wika ni Francine at umupo na ito sa bakanting upuan. Naupo na din sa tabi nito si Micaela. Iyon nga po ang nakakahiya. Hindi man lang ako nakabili ng regalo para sa iyo Francine, nakangiting sagot ni Mika. Simula nang bumalik ng Pinas ang pamilya ni Enzo, mas lalong naging closed ang aming pamilya. Naging magkaibigan na din sila Mika at Francine, kahit na medyo malayo ang agwat ng kanilang edad. No need na ate. Importante makakasama ka ngayon sa dinner namin, sagot ni Francine at dumako ang tingin ito sa babaeng kasama ni Charles. Kaagad kong napansin ang pagkunot ng noon ito sabay sulyap sa kanyang kuya patungo sa akin. New girlfriend ni kuya, pabulong na tanong nito. Alam kong hindi din naman iyon nakaligtas sa pandinig ni Charles, kaya hindi namin mapigilan matawa ni Ryder. Tingnan mo ang babaeng ito. Napakabata pa pero tsismosa na, sagot naman ni Charles. Baka sa boses nito ang sobrang inis. Kaagad kong napansin ang pagbalatay ng lungkot sa mukha ni Francine. Charles, nagtatanong lang ang kapatid mo. Pwede mo naman sagutin ng maayos ang tanong na iyon. Curious lang dahil iba na naman ang kasama mo ngayon, diretsahang wika ni Ryder sa anak. Hey, si Ryder talaga. Ibubuko pa sa babaeng kasama ngayon ni Charles kung gaano ka playboy ng anak niya. Alam niyang ibang babae ang kasama ng anak niya, wala man lang preno kung magsalita. Kaagad naman napabuntong hininga si Charles bago sumagot. Kapag ganitong ang ama niya na ang sumaway sa kanya, alam na dapat nito ang kanyang gagawin. Sorry, sagot nito sabay sulyap kay Francine. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang pag-irap ni Francine kay Charles. Mabuti na lang at hindi iyon napansin ng kanyang kuya, kung hindi malaking issue na naman sa pagitan ng dalawa. Ipagdidiinan na naman ni Charles na walang galang si Francine. Hello! Mabuti naman at napakilala mo na si Zenny kina tita at tito Charles, narinig kong wika ni Micaela. Mukhang magkakakilala ang dalawa. Kaagad kong napansin ang pagguhit ng ngiti sa labi ni Zenny. Actually, matagal na namin itong pinaplano ni Charles, kaya lang pareho kaming busy sa negosyo. Ngayon lang nagkaroon ng time, sagot naman ni Zenny. Hinayaan ko na lang silang mag-usap. Alam kong katulad lang din si Zenny sa mga babaeng dumaan sa buhay ni Charles. Bigla na lang nawawala at papalitan na naman ng iba. Hindi na ako kumibo pa hanggang sa dumating na ang aming order. Yes, by the way, hindi na banggit ni Charles na birthday pala ngayon ni Francine, sana man lang nakabili tayo ng regalo para sa kapatid mo Hon, paglalambing na wika ni Zenny habang abala ang lahat sa paglalagay ng pagkin sa kanya-kanyang pinggan. It's okay at Zenny. Binibigay naman nila mama at papa lahat ng kailangan ko. Hindi na po kailangan ng gift, sagot ni Francine. Naglalagay ito sa sariling pinggan ang gusto niyang kainin. Pero kahit na Francine birthday mo ngayon at dapat may gift kami sa iyo. Muling sagot ni Zenny.
Nagkibit-balikat lang si Francine at umpisa na itong kumain. Mukhang hindi ito interesado sa presensya ni Zenny. Sa bagay nagsawa na din siguro ito sa kung sino-sino na lang na babae ang pinapakilala ni Charles sa amin. Nagiging normal na lang sa mga mata iyon ni Francine. Kung may mga gusto pa kayong kainin, huwag kayong mahiya na magsabi sa waiter. Ito kasi ang alam namin na gustong kainin ng celebrant, kaya ito ang in-order namin na pagkain, wika ni Ryder sa lahat. But papa, kulang pa po ito ha? Wala pa po iyong favorite kong cake and ice cream, kaagad namang sagot ni Francine. Magana itong kumakain pero hindi pa rin pinalagpas na sabihin ang tungkol sa kanyang paboritong dessert. Na-order na namin iyon pero mamaya pa isi-serve pagkatapon namin kainin ang main course. Don't worry anak, isi-serve na lang sa iyo ng waiter ang mga iyon kapag mapansin nilang tapos ka ng kumain. Of course, hindi pwedeng makalimutan ang dessert diba? Palagi kang suki sa restaurant na ito kaya alam na nila iyon, natatawang sagot ni Ryder. Ang labis kong ipinagpasalamat magkasundo ang dalawa. Talagang anak na ang turing ni Ryder dito na siyang labis kong ipinagpasalamat. Napupunan ni Francine ang kalungkutan na aming nararanasan sa paglipas ng mga taon na hindi namin kapiling ang tunay naming anak. Ang siba talaga, malakas na bulong ni Charles. Dinig naming lahat iyon kaya napanguso kaagad si Francine. Charles, hayaan mo na ang kapatid mo. Mabuti nga at maganang kumain eh. Hayaan mong kainin niya lahat ng gusto niya, kaagad na sagot ko bago pa muling mga twiran si Francine. At least nararamdaman nito na palagi namin siyang ipinagtatanggol laban sa kanyang kuya. Naku Francine, dapat mag-diet ka. Baka mamaya tataba ka niyan. Sa panahon ngayon ang hirap pa naman magpapayat, lalo na kapag nag-umpisa ng dumagdag ang timbang, at ginatungan pa ng Zenny na ito. Pakialam ba nila kung tumaba si Francine? As long as masaya siya sa mga kinakain niya walang pakialaman dapat. Ngayon pa lang parang ayaw ko na sa babaeng ito. Tiyak na hindi kami magkakasundo. Hindi dapat pigilan ang cravings dahil lang takot tumaba. Kung tabain kang tao, tataba at tataba ka. Pero sa hitsura ni Francine gayon mukhang isa ito sa mga taong pinagpapala dahil kahit anong kainin never nadagdagan timbang nito. 16 years old pa lang ito pero ang katawan dalagang-dalaga na tingnan. Kasing tangkad na din ito ni Mika na ang alam kong height ay nasa 5'7". It's okay at Zenny. Palagi akong kumakain ng cakes and ice cream pero hindi naman ako tumataba. Mabilis po ang panunaw ko, nakangiting sagot naman ni Francine. Kumuha pa ito ng isang malaking tipak ng karne at isinubo. Yuck! For me ayos lang naman na tumaba. Basta makain lahat ng cravings. But sa nakikita ko naman kay Francine, mukhang hindi pa naman siya mataba kaya ayos lang. Siguro dahil masyado namang active ang kanyang lifestyle. Hindi ba't kasali ka sa mga dance group sa school niyo, France? Sagot naman ni Micaela. Oh gosh! Paano niyo nalaman Ate Mika? Hindi ko pa nababanggit kila mama iyan eh, sagot naman ni Francine sabay sulyap sa akin. Sabay pa kami ni Mika na napangiti. Noon pa man, alam kong mahilig ng sumayaw si Francine. Palagi ko itong nahuhuli sa kanyang kwarto. Hindi ko akalain na sasali pala ito sa kanyang school. Ayos lang naman sa akin iyon dahil talent din naman talaga ang pagsasayaw. Dancer. Nagpapatawa kaya Mika, sagot naman ni Charles. Ito ang problema kay Charles, bihira na nga lang magsalita pero palaging si Francine ang kinakastigo. Kaya lumalayo sa kanya ang loob ni Francine eh. Mabuti ba lang at hindi na pinanasi ni Micaela ang pasaring ni Charles at nag-focus ito kay Francine. Nga! Ka-classmate mo ang bunso namin na si Dylan. Nabanggit niya sa amin na kasali ka daw sa dance group sa inyong school kaya gusto din niya sumali. Nakiusap siya kina daddy na kung pwede mag-aral din siya kung paano sumayaw. Ayun, nag-enroll siya sa isang dance studio noong nakaraang araw, nakangitinig sagot ni Micaela. Kaagad naman napatakip sa bibig niya si Francine. Talaga po? Gusto din ni Dylan mag-join sa dance group. Ang daya niya ha? Wala siyang nababanggit sa akin Ate Mika, sagot ni Francine. Nahihiya nga kasi. Alam mo naman ang kapatid kong iyon. Napakamahiyain, sagot ni Mika. Kaagad naman napangiti si Francine. Well, ngayong alam ko na gusto din niyang maging dancer ako na mismo ang magyayaya sa kanya. Ang gwapo kaya ni Dylan.
Tiyak na maraming maiinggit sa group namin kung sakaling kasali siya. Sagot ni Francine. May masayang ngiti na naglalaro sa labi nito. Hindi naman nalaligtas sa paningin ko ang biglang pagtalim ng tingin ni Charles, habang nakatitig kay Francine na siyang labis kong ipinagtaka.